Morning po mga kapatid. Sabi ng kinanta natin na celebrate daw yung kwan. Celebrate God's promises. So, good morning po ulit sa inyo. Sino ang nakaalala ng ating sekreto? Wala. Ilang araw na lang sa Christmas? Sabi ni Kuya Ivar, last preaching, ilang araw na lang? Ngayon. So, wag niyong kalimutan lagi yung sekreto na kwan. Get close to Jesus. Get real close to Jesus. And since malapit na ang Christmas ngayon, so pag-usapan natin yung Christmas, not just a day. Hindi lang siya araw. Hindi lang siya event na nangyayari every year. But pag-usapan natin ang Christmas as a Pag-usapan natin yung Christmas story as the birth of Jesus as a fulfillment of a promise. Kasi yung birth ng Panginoon as a Messiah, it is a promise by God. So, in Luke 2, kung meron kayong Bible dyan, i-open nyo sa Luke 2, 8:20, NIV. So, basahin ko na sa verse 8. And there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. Verse 9, an angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. But the angel said to them, do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. This will be a sign to you. You will find the baby wrapped in clothes and lying in a manger. Suddenly a great company of the heavenly host appeared with the angel, praising God and saying, Glory to God in the highest heaven, and the earth peace to those on whom his favor rests. Verse 15. When the angels had left them and gone into heaven, the shepherds said to one another, let's go to Bethlehem and see these things that has happened, which the Lord has told us about. 16, so they hurried off and found Mary and Joseph and the baby, who was lying in the manger. When they had seen him, they spread the word concerning what had been told them about this child. And all who heard it were amazed at what the shepherds said to them. Verse 19, but Mary treasured up all these things they had heard and seen, which were just as they had been told. So, which were just as they had been told. Nakita nila kung ano yung sinabi sa kanila. Kung ano yung ni-reveal talaga sa kanila ng anghel, is yun yung nakita nila. Which were just as they have been told. So, today, meron tayong 3 thoughts. Number 1, the giving and the anticipation of a promise. Hindi a promise. Number 2, the timing of the fulfillment of a promise. And number 3, what happens when a promise of God is fulfilled within your life? Alam nyo, maraming promises sa atin ang Panginoon, lalo-lalo na sa nakikita yan sa Bible. Kaya lang minsan, umuusbong na lang yan. So, pag-usapan natin ito number 1. The giving and the anticipation of a promise. The promise of Jesus as a Savior coming to this world was first given in Genesis 3:15. And I will put, sa Tagalog na, kayo ng babae aking pag-aawayin, binhi mo't binhi niya, lagi kong paglalabanin. Ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo. At sa sakong niya, ikaw ang tutuklaw. Kasi yung demonyo laging nasa paanan ng kwan niya.
So, sino ba itong mga offspring na ito? Ang offspring is yung mga sa malawakang definition, yung offspring, yung righteous versus the wicked. Specific, Satan and Jesus. Yan yung sakwan. So, from the very beginning, mula nung nagkasala ang mga tao, naibigay yung promise na ito. Is it fascinating na bago pa, alam niyo ang promise na ito ng coming Messiah, bago pa ginawa ang mundo, meron na siyang provision. Alam niyo yung provision sa construction abang? Kumbaga yung lamb na papatayin is nakaabang na before pa ginawa ang ating mundo. All inhabitants of the earth will worship the beast. All those names have not been written in the Lamb's book of life. The Lamb who was slain from the creation of the world. Maliban sa mga taong ang mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay bago pa likhain ang sanlibutan. Ang aklat na ito'y pag-aari ng korderong pinatay. Bago pa ginawa ang mundo, meron ng promise for the coming Messiah. So, very fascinating In early days sa buhay ni Adam and Eve, before the fall of the man, before their fall, there was no need for the promise of the Savior. Hindi kailangan pa ang promise ng coming Savior. Bakit? Kasi si Adam and Eve ay nabubuhay perfectly in relation with God. Pero nung nagkasala sila, it was only when the need arose that the promise was given. So sa buhay natin, minsan, binabasa natin yung Bible, nakikita natin yung mga promises ng Panginoon pag nagbabasa tayo ng Bible. Pero no impact. Walang impact sa atin. Pero alam natin na promise yun. Pero parang wala siyang impact sa puso natin. Bakit? At tapos minsan, nagugulat na lang tayo na yung promise na yon is nangyayari na sa buhay natin. Bakit? Kasi the need had a reason. Lumitaw na ang pangangailangan. Minsan, yung mga promises ng Panginoon, parang baliwala lang sa atin. Walang epekto. Kasi hindi natin kailangan. Hindi natin kailangan yung specific promise na yun, kaya parang baliwala sa atin. Pag-aaralan nyo yung Genesis to Revelation, one of the purpose of the promise of God is to encourage us. Ini-encourage tayo ng mga promises ng Panginoon. So, merong isang mayaman tao. Mayaman siya, big time talaga. Sabi niya sa pastor, ang pastor is nagtuturo ng prosperity. Sabi niya sa pastor, "Pastor, bakit lagi ka nagtuturo ng prosperity, financial provision? Hindi ko kailangan yan." Sabi niya. Sabi ng pastor, "Opo, agree ako sa iyo, hindi mo kailangan kasi nandyan na sa iyo ang provision ang dami mo ng pera sa bank." So, ibig sabihin, kung ano yung sinasabi ng pastor, parang baliwala na sa kanya kasi yung promise na yon na-receive na niya. But sabi ng pastor, pero siguro kailangan mong matutong maging generous. Kailangan mong matutunan na wag magdepende sa wealth mo. And sabi ng pastor, do you remember nung nagkasakit ka? Nung na-strike ka ng cancer? Anong sabi mo sa akin? "Pastor, gusto ko pong malaman kung ano ang sinasabi ng Bible regarding sa healing." So, nakita nyo, baliwala sa kanya yung prosperity kasi nakuha na niya. Pero nung tinamaan siya ng sakit, when the need arises, that's when the promise of the Bible becomes real.
Nung tumawag siya sa pastor, Pastor, gusto ko malaman kung ano ang sinasabi ng Bible regarding sa healing. Pero dati, hindi niya pinapansin. The promise of God brings hope and encouragement in our life. So, when we began to study the promise of the Messiah, yung promise ng coming Messiah, well anticipated. Well anticipated talaga yan. John 6:56. Your father Abraham rejoiced at the thought of seeing my day. He saw it and was glad. Diba sabi nga natin kanina na ang promise of God encourages us. So, si Abraham, thought lang, isip lang niya na darating ang Messiah. Nagre-rejoice na siya. He anticipated the promised Messiah. John 1:31, I myself did not know him, but the reason I came baptizing with water was that he might be revealed to Israel. It has been revealed to him, to Simon, by the Holy Spirit, that he would not die before he had seen the Lord's Messiah. So ito yung mga anticipation of a promise. Mark 15:43, Joseph of Arimathea, a prominent member of the council who was himself waiting for the kingdom of God, went boldly to Pilate and asked for Jesus' body. Nag-aantay siya ng kingdom of God. Luke 2:38, coming up to them at that very moment, si Anna ito, sorry, gave thanks to God and spoke about the child to all who were looking forward to the redemption of Jerusalem. Kahit na yung mga Gentiles noon, ina-anticipate nila ang pagdating ng Messiah. John 4:25, the woman said, I know that the Messiah, called Christ, is coming. When he comes, he will explain everything to us. Nagis nyo ba? Isipin niyo yung promise ng nasa Bible as God. Siya yung, di ba basta pagka may promise, na-encourage tayo. In-anticipate natin na mangyayari sa buhay natin. So even the Gentiles, the woman said, I know that the Messiah called Christ is coming. When he comes, he will explain to everything to us. So ang promise of the birth of Jesus, the promise of the coming Messiah was anticipated in the heart of the nation of Israel. It was anticipated by the Gentiles sa part na yon ng mundo. It was anticipated, it was looked forward to. So ano nga ba ito? The promise of God brings excitement to our heart. Kung may nababasa tayong mga promise sa Bible, ang epekto niyan, na-excite tayo na mangyari sa buhay natin. So, tingnan nyo, sa year 2026, siguro kung hindi ako Kristiyano o hindi kayo Kristiyano, anong anticipation nyo sa year 2026 sa Pilipinas na nangyayari ngayon? Iniisip natin na puro na lang korupsyon. Ang hirap ng buhay sa Pilipinas. Tapos dito, yung mga boss natin, ganito, ganyan. So all we would see is suffering and pain. But, pero, since Christian tayo, the promise of God encourage us. Naisip nyo, kung hindi tayo Kristiyano, wala tayong excitement, wala tayong encouragement sa year 2026 o sa paparating na future. Ang iniisip natin lagi, parang down tayo sa mga nangyayari sa buhay natin. But since meron tayong Panginoon na nag-promise ng mga promises niya sa Bible, ito yung nangyayari. The promise of God encourages us. The promise of God makes us begin to anticipate not what is going to onto this world, but anticipate what God is going to do
in the world. Di ba gano'n naman tayo lagi? Hindi natin ina-anticipate kung anong mangyari sa mundo, kundi nandyan ang Panginoon. Ina-anticipate natin kung ano ang gagawin ng Panginoon. Hindi kung ano yung mangyayari sa mundo. So, anticipate with excitement. These things are going to be happening around us. But God is going to be involved in our life. Tandaan natin, what will happen, will happen. Hindi na talaga hindi na yan magbabago. Kung ano ang mangyayari sa 2026, hindi na yan magbabago. Kaya lang, meron tayong Jesus. Meron tayong Jesus sa buhay natin na laging involved sa ating buhay. So, kahit anong mangyari, malalagpasan sa mga previous preaching dito, kahit anong mangyari, mahirap man, pero malalagpasan natin yan because we have Jesus in our life. So, yung iba, sasabihin na, Kristiyano ka, bakit ka nagkakasakit? Bakit akala ko ba nandyan ang Panginoon mo? Tandaan natin na itong katawan natin na ito is a corruptible thing ito. Hindi ito incorruptible, corruptible. And we are in a fallen world. Ang hari dito sa mundong ito ay si Devil. And itong once na the moment na pinanganak tayo, itong katawan natin, nagde-decay na yan. Yan ang katotohanan. But we have Jesus as our healer. Yun ang promise niya, isa sa promise niya. So I challenge you, brothers and sisters, na pagka you need to read your Bible. Kasama ako dyan sa you. Lagi kong dinidisclaimer yan na ang you is also kasama ako. You need to read your Bible. Kailangan natin makita ang promises of God. Bakit? Nagkakaroon tayo ng excitement, nagkakaroon tayo ng hope, nagkakaroon tayo ng encouragement. Ito number 3. Let them encourage you. Let them bring anticipation into your heart. Let them bring the promise. Let them bring sense of excitement to your heart that next year is going to be a difficult year. It's not going to be a difficult year because God is with you. God is with us. Yan lagi ang panghahawakan natin na promise. Kaya nga lagi kong sinishare ang sekreto, get close to Jesus, get real with Jesus. Kasi nandoon ang sekreto. Mahirap, pero malalampasan. Maraming bagyo, pero malalampasan. Lagi nating with God. Huwag naman natin gawing magician ang Panginoon na pag alam nating nasa atin ang Panginoon is smooth na lagi. Hindi. Laging may problema. Because we are in the fallen world. At ang hari ng mundong ito ay si Satanas. So ano ba ang ginagawa ni Satanas sa atin? Twist niya lahat ng katotohanan. Pero take heed na ang devil, hindi niya tayo matatouch. Siguro ipipreach ko ito sa susunod na kwan. Walang power ang devil sa atin. Kaya minsan wag natin siyang bigyan ng ingranding kwan. Yung parang minsan binibigyan natin ng kapangyarihan ng demonyo eh. Pero actually, right after the cross, nung sinabi ng Panginoon na it is done, it is finished. Done na. Nadisarmahan niya na ang mga demonyo. Ang magagawa lang ng demonyo sa buhay natin, alam nyo, yung sa lang sa isipan. Pero pagka hindi na tayo magagalaw, matatapik din natin yan. So one of the beautiful things about the promises of God is, pagka merong promises ng Panginoon, nare-reveal yan. Progressive ang promise ng Panginoon. Halimbawa, sinabi mo na prosperity. Nag-promise sa iyo ang Panginoon ng prosperity. Hindi lang yung ibig sabihin na bigay ka pera, mabibless ka na. Hindi yon ang revelation. Ang ibig kong sabihin, minsan kasi sa
sino ba to? Yung mga tele-evangelist, ang lagi nilang sinasabi is, give me your money and God will bless you. Laging ganon. Give me your money and God will bless you. Pero hindi ganon. Hindi ganon ang tunay na concept ng promise ng prosperity. Naalala niyo yung yung example ko dito na yung merong babae na nag-quit siya ng job niya kasi fina-falsify. Sabi nung amo niya, i-falsify mo yung mga documents. Hindi nyo na naalala. Teka. So, sabi nung nung babae sa kanyang pastor, Pastor, nag-quit po ako ng job ko. Sabi ng pastor, bakit? Di ba sabi ko sa inyo, huwag kayong mag-quit ng job. Sabi niya, kasi yung boss ko, tinuturoan ako mag-falsify ng mga documents. So, siguro matagal nang nangyayari at nakonsensya siya kasi alam niya yung concept ng prosperity. So, sabi niya, nag-quit ako ng job and ayokong gawin na yung ayoko nang gawin ko ano man yung pinapagawa niya. So, sabi niya, ipagdasal mo ako, pastor, para magkaroon ako ng revelation. So, they prayed together. After 1 week, tinawag niya yung pastor. Sabi niya, Pastor, natanggal na po ako. Sabi niya, tanggal na. Umalis na siya sa trabaho, tinanggal siya. So, kasi ayaw na niyang gawin yung pinapagawa sa kanya ng boss niya. After some time, naikwento ko na ito dati, after some time, after how many weeks, nagkita ulit sila ng pastor. Sabi niya, Pastor, merong audit team na galing sa ibang bansa. In-audit nila yung kung ano man yung mga documents. Ang nangyari, natuklasan nila yung hiwaga na ginagawa ng boss ko. So, na-retain ako sa trabaho. Yung boss ko, yung my boss, ay lahat ay natanggal. Pero ako, nabalik sa trabaho. So, ito yung sinasabi ko na progressive, yung revelation ng isang promise. Bakit? Kung ang babae, halimbawa, dahil sa trabaho niya na yon, nagbibigay siya ng seed, at hanggang doon lang ang revelation niya regarding sa prosperity, hindi siya magre-resign ng trabaho. Bakit? Hindi siya makakapagbigay eh. Pero it's more than that. Ang prosperity, ang concept ng prosperity, kailangan you live a holy life. No compromise. Yun ang minsan hindi natin nakikita. Kasi itong mga tele-evangelist nga, ang laging sinasabi is, bigay ka pera, ibibless ka ng Panginoon. It's all about lifestyle and prosperity. It's all about living a life with no compromise. Kasi halimbawa, binibless ka ng Panginoon, tapos every week nasa beer house ka. So nasaan ang blessing doon? Yung babae, kung nag-compromise siya, nasaan ang blessing doon? Pandaraya yon. So we need to read always the Bible. Kasi pagka meron tayong kinikling na promise ng Panginoon, i-reveal at i-reveal niya yan. Hindi lang nagtatapos doon sa, kagaya nga sa prosperity, hindi lang yan nagtatapos sa pagbigay mo. Pagbigay mo ba? Hindi ganon. So, kailangan nating matuto. Basahin natin yung Bible natin. Number 2, the timing of the fulfillment of a promise. Pagka tiningnan natin yung time na ipinanganak ang Panginoon, parang may mali May mali ba sa tingin nyo? Si Mary, 9 months pregnant. Tapos, nagkaroon ng census. Si Mary mula sa Nazareth, babalik sa Bethlehem kasi merong census. Naisip nyo ba yon?
Si Mary, walking like a duck, magpapap na siya, tapos nagkaroon na, ang Panginoon may foreknowledge ng lahat. Kaya ako sinasabi na mali ang timing, bakit sa time pa na yon na alam ng Panginoon na magkakaroon ng census, doon pa talaga na conceive supernaturally si Mary sa time na yon. So si Mary, sorry, wait. Bakit hindi na lang the next year para tapos na yung census? Bakit hindi na lang after few months nung matapos na yung census tsaka na-conceive si Mary? Pag tiningnan natin yung timing of the fulfillment of a promise, parang mali. Ito pa, Mary is about to get married. And suddenly, God decided that she should conceive supernaturally by the Holy Spirit. Paano na si Joseph? Paano ang reputasyon ni Joseph? Okay lang sana kung si Mary hindi engaged kay Joseph. Bakit? Kasi pag sinabi ni Mary na na-conceive po ako ng Holy Spirit, pwede pang may maniwala kasi wala siyang kwan. Wala siyang boyfriend. O sa term ngayon, wala siyang boyfriend. Pero kung may boyfriend ka, at sasabihin mo na na-conceive po ako ng kwan, Holy Spirit, okay. So, alam ko ang pangalan ng Holy Spirit starts with letter J. Di ba? Parang ganon ang magiging joke Parang mali lagi ang kwan, ang timing. It's all wrong. Tsaka meron pa ang isa, itong si Herod. Si Herod, yung insecure na kwan, gobernador ng Israel, na gustong ipapatay agad ang Messiah. Everything looks wrong. Ito yung sa kwan, si Herod. And ask, where is the one who had been born King of Jews? Ito yung tanong ng mga Magi. We saw his star and when it rose and have come to worship him. So everything looks wrong in the timing. But God actually timed the fulfillment of the promise perfectly. Ito yung sa Galatians. But when the set time had fully come, God sent His Son, born of a woman, born under the law. Ngunit nang sumapit ang tamang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na isinilang ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan. So, yung nakikita natin na mali sa Panginoon, it's a perfect timing. John the Baptist had been prepared to prepare the harvest of the people. So, prepare na si John the Baptist. Nagturo na ng repentance si John the Baptist. The Roman government had conquered all the known world at that time and provided a stable government situation so that the gospel could preach, travel could be done, the gospel could spread. Nung time na yon, merong Pax Romana, Roman peace, ang naginawa ang Rome. So, less war. Kung less war, wala nang kaguluhan, madaling mag-spread ang gospel. Madaling maipamahagi ang gospel. Madaling mag-travel. Kaya nga sa Acts, si Apostle Paul, travel dito, travel doon. So, the Greek culture had provided a lingua franca. Alam niyo ba yung ibig sabihin nito? Itong lingua franca is kagaya ng Tagalog natin. So, merong tayong taga Batangas, kahit saan sa Pilipinas, pero meron tayong common language para magkaintindihan tayo. Nung time na ito, Greek. Kaya nga yung New Testament is written in Koine Greek. Kasi yan yung common language nila noon.
So kung wala ang lingua franca, ang hirap i-spread yung gospel. So the timing of God is always perfect. In actuality, kung titingnan natin, it looks wrong sa case ni Mary because of personal things. On the bigger picture, God's timing is always perfect. Sa buhay natin, minsan, merong promise na dumadating. Tapos sasabihin natin, God, ngayon pa talaga, ngayon pa dumating itong promise na ito. May trabaho na ako, tapos maganda na yung katayuan ko, binibigyan mo pa ako ng isang trabaho ulit. Diba? So, it's not really a good time lagi nating sinasabi sa buhay natin. Kung meron tayong hinihingi sa Panginoon, bakit? Minsan kasi, tinitingnan natin yung katuparan ng promise in our own selfish way. Hindi sinasabi na selfish na in negative term. Selfish is like a self-known. Kung ano lang yung pagkaintindi natin doon sa na-fulfill na promise, yun yung yun yung naiisip natin. So, tingnan nyo kay Mary, pregnant siya, pupunta siya babalik siya sa Bethlehem kasi may census. Engaged siya kay Joseph, na-conceive siya ng Holy Spirit. So, naiisip natin, mali. Pero pag tinignan natin sa bigger scale, it is a perfect timing. Ito yun. Itong some of the reason na perfect always ang fulfillment ng Panginoon. So some of us, when you start looking for the fulfillment of God's promise, sinasabi talaga natin na this is not a good time. Pero ang advice dyan is, kailangan tingnan natin yung promise in a bigger scale. Beyond our selfish knowledge. Beyond. Siguro meron ng nangyari sa buhay natin ito, hindi nyo lang maalala o naalala nyo pa. Pero minsan, napapawaw ka na lang, wow, nagre-reklamo ako noon, pero ito pala yung reason ng Panginoon kung bakit yung promise na yon na akala ko ay mali ang timing, ay naibigay sa akin that time. So merong halimbawa, itong si merong lalaki, na nanligaw nagdadasal siya na magkaroon siya ng asawa. 35 years old na siya. Yung lalaki. So, binigay naman ng Panginoon. So, nakakita siya ng babae na angkop sa gusto niya o talagang binigay ng Panginoon yun. 35 years old na sila. Pero, during that time na nag-propose siya ng marriage, sabi ng babae, wag muna tayong pakasal. Kasi meron pa akong tinatapos na degree. O siguro pagpalagay na natin doctorate degree. So itong si lalaki, nagulat sa Panginoon, galit sa Panginoon. Sabi niya, Lord, binigay mo na sa akin, tapos ayaw mo pa kaming pag-isahing dibdib. Magbibigay ka na lang ng blessing, kalahati pa. Pero ang hinahanap na babae ng lalaki na ito is yung ready to serve God also. Ready to serve God. So, nakita niya na yung babae. Ang sabi ng babae, antay ka ng 1 year. Meron pa akong tatapusin na doctorate na lang. Ganon. So, reklamo ka agad si lalaki. Itong Panginoon naman na ito, binigyan ako ng blessing, kalahati pa. After 1 year, natapos na yung babae. Doctorate na rin siya. Pareho silang doctorate na. Same na sila ng category. Tumawag yung organization nila na kailangan, meron kaming ipapadala overseas, pero ang requirement is married. Eventually, nag-asawa din sila. Tapos sabi ng organization, ang requirement is married. Both na merong doctorate degree and ready to go anytime para magkaroon ng visa at kung ano-ano pa yung mga kailangan sa bansa na yon. So nakita nyo, kung pinilit nung lalaki na mag-asawa sila, yung eagerness niya na magpunta sa ibang bansa para mag-serve,
Hindi sana nangyari. Hindi sana nangyari. Kasi, unang-una, na-fulfill within that year, na-fulfill yung requirement na kailangan married at both doctorate. So kung pinilit niya mag-asawa yung babae, hindi sana sila nakapunta. So yan yung mga example na kailangan nating maisapuso. Kung merong promise ng Panginoon na fulfill sa buhay natin, tingnan natin yung bigger picture. Huwag yung pang-sarili lang natin. Kung ano lang yung nalalaman natin. Magdig tayo kung ano ba yung bigger picture. Kung sa tingin natin na mali ang time ng fulfillment of a promise. So, ito yon. God is always perfect in His timing. Punta tayo sa number 3. What happens when a promise of God is fulfilled within your life? So ano bang nangyayari? Sa kwento natin, when God fulfills His promise when Jesus was born, the majority rejoice. Nag-rejoice. Sa kinanta natin kanina, oh, celebrate God's promises. So, pagka merong na-fulfill na promises, nagiging happy, nagkakaroon ng celebration. The shepherds rejoice. Simon, Anna, rejoice. Everybody was happy. Lahat ay nagre-rejoice. If may promise na na-fulfill sa buhay natin, everyone is rejoicing. Naniniwala ba tayo? Ate Bel? Not quite. Not quite. Matthew 2:16. Galit na galit si Herodes nang malaman niyang nilinlang siya ng mga pantas. Kaya't ipinapatay niya ang lahat ng batang lalaki sa Bethlehem at sa palibot nito mula sa gulang na 2 taon pababa, batay sa panahong sinabi ng mga pantas. See, most people will be happy pag na-fulfill yung promises ng Panginoon sa buhay natin. Everybody will be happy. Ikaw, Pastor John, anong promise ng Panginoon ang gusto mo ma-fulfill sa buhay mo? Kahit isa lang. O sige, kung ano mo yung promise na yan na gusto mong ma-fulfill. Natupad na. Everyone is happy. Siguro ako, sasabihin ko, as preaching elder, sasabihin ko, see, the testimony, tingnan nyo yung nangyari sa buhay ni Pastor John. Lahat tayo nagiging masaya. But, yun nga ang sinasabi, not everybody is going to be happy. There is always somebody who will hate us, who will hate you for receiving the promise of God. Ulitin natin. Somebody is going to hate me. Kasi yun lagi ang nangyayari. Pagka ang isang tao nakaka-receive ng promise of God, hindi lahat nagiging masaya. Kasi tingnan natin sa kwento na ito. Lahat ay nagsaya. The majority of the people rejoice. Pero anong sabi ni Herod? Excuse me, papatayin ko yung promise na yan. Papatayin ko yung promise na yan. So, killjoy, I'm gonna kill that baby, sabi ni Herod. There will be people that will actively work to destroy a promise that has given to you.
So, there will be people that will actively work to destroy a promise that God has given to you. Laging merong Herod sa buhay natin. So when God fulfills a promise in your life, there is always a Herod. Si Herod yung nagpapatay sa mga bata sa kwan. Just like there's always a Judas in the church, there is always a Herod when the promise of God begins to be fulfilled. Pero wag kayong matakot. Bakit? God will protect a fulfilled promise. Proprotektahan ng Panginoon yan. Hindi ang ating Panginoon na, ito na yung promise mo, tapos pagka nung biglang nagkaroon ng problema, bahala ka na dyan, sagot mo na yan. No. Ang ating Panginoon, kung ano yung fulfilled na promise niya sa atin, is proprotektahan niya rin yan. Tingnan natin sa Matthew 2. God will protect a fulfilled promise. Sorry. Matthew 2, 12 to 15. And having been warned in a dream not to go back to Herod, they returned to their country by another route. When they had gone, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream. Get up, he said, take the child and his mother and escape. Escape to Egypt. Stay there until I tell you. For Herod is going to search for the child to kill him. Yun yung sinasabi natin, killjoy. So he got up, took the child and his mother during the night and left for Egypt, where he stayed until the death of Herod. And so was fulfilled that the Lord had said, through the prophet, out of Egypt I called my son. So anong nakikita natin dito? Ano ang nakita natin dito? Sila ay nakinig at sumunod. Ito ang kailangan natin gawin. Once na na-fulfill ng Panginoon ang promise niya sa buhay natin, kailangan maging lalo tayong makinig sa Panginoon. Bakit? Kasi ibibigay niya yung wisdom para malampasan mo yung Herod. Malampasan mo si Herod. Bibigay ng Panginoon kung ano ang gagawin mo para matalo mo si Herod. So we need to be very careful not to get so excited in a time in which God is fulfilling a promise that you stop listening to God. Minsan kasi ganun na yung sino ba yung nagsabi kanina? Na si Che sa devotion ng praise and worship team. Nung walang-wala tayo, all we have is God. Pero nagkaroon tayo na divert na yung attention natin kung saan-saan na. So, ganyan din ang nangyayari. During the fulfillment of a promise, yung focus natin sa Panginoon, ang dami ng kumukuha sa focus natin ng Panginoon. Kaya, maging very careful tayo. Once na nare-receive natin ang fulfillment of a promise of God. Kasi, sigurado, may maraming diversion sa buhay natin. In time that God is fulfilling promises to your life, you need to be very careful to keep listening. Because not only God will give you the promise, not only God will fulfill the promise in your life, but God will give you the wisdom to the fulfilled promise. So kung anong gagawin natin kung merong na-fulfill na promise sa atin ng Panginoon, mas lalo tayong makinig sa Panginoon kasi aatake si Herod, ang Panginoon ang magbibigay sa iyo ng wisdom para matalo si Herod. Kung hindi tayo makinig, yun nga, yung alam ko na lahat ito, blessed na ako, matatalo ka ni Herod. There will always be a Herod sa buhay natin. So, merong mag-asawa na pumunta sa kanilang pastor. Sabi nila, Pastor, mayroon po kaming na-start na business.
Meron kami na-start na business, so lahat ng kapatid ko ayaw nito. Ayaw nila. In-start nila. Uh, weeks struggle, months struggle, and finally, the blessing began to flow. Nag-succeed yung business nila. As soon as na kumikita na yung business, nandyan na yung mga Herod. Sabi nung brother ng babae na yon, nung mag-asawa, akin yung business na yan, hindi sa inyo yan. Yung tita niya, ganun din. Akin yung business na yan, hindi sa inyo yan. Nung hindi pa kumikita yung business, sa inyo yan. Pero nung kumikita niya, na nag-flow na yung blessings, na-fulfill na ang promise ng Panginoon. Kasi itong mag-asawa na to, nagpipray, nagsuso ng seed, fasting and prayer, lahat ginawa na nila to get the promise, to fulfill that promise na sinabi sa kanilang ng business ng Panginoon. So as soon as the blessing flows, diyan na sabi ng Herod, akin yung business na yan. Sabi ng Herodias, akin yung business na yan. So, ano ba ang gagawin natin sa buhay natin kung mayroong mga ganitong sitwasyon? Sorry. Kung tatanungin niyo ako, ang name ko is si Brother Ryan. So, hindi ko masasagot. But I can point you to Jesus. Wala kayong ibang gawin kundi tumawag sa ating Panginoon. So kung meron tayong na-encounter na medyo mahirap, kahirapan sa ating buhay, struggle, lapit kayo sa ating Panginoon. Lapit kayo sa ating Panginoon. Siya lang ang makakapagbigay sa atin ng wisdom. The same Jesus na kung sino man ang tinulungan niya, si David, si Joseph, lahat ng mga great man sa Bible, binigyan ng wisdom ng Panginoon. Yun pa rin ang same Jesus natin ngayon. Ang problema lang kasi, bakit tayo nagkakaroon ng fear sa buhay natin? Because of the revelation of who is Jesus. Di ba meron tayong anniversary dati? Who do you think Jesus is? If your revelation of Jesus is just a child, hanggang doon na lang ang pagkakakilala niyo sa Panginoon, the child cannot take care of you. It's you who will take care of the child, which should not happen. Kasi Jesus should be the one taking care of us. If your revelation of Jesus is suffering Messiah, hanggang doon na lang, wala pa yung tetelestai. It is finished. So the promise has not yet been fulfilled. Hindi pa na-fulfill yung mga prophecy. So ibig sabihin, hindi mo makukuha yung promise. Doubtful ka sa promise kasi ang revelation mo kay Jesus is nung nakapako pa siya sa cross. Ang dapat na revelation natin sa ating Panginoon is who is Jesus now. Sino ba si Jesus? Wala. King of King, Lord of Lords. Laging nasa harapan natin. Yan nasa Revelation yan, 2 verses sa Revelation. So, kung may problema tayo, King of King, Lord of Lords, yun ang kasakasama natin lagi. Kung yung mga nangyayaring political sa Pilipinas, si Jesus is President of the Presidents. So, wag na nating involve yung buhay natin sa politika. Ang i-involve natin, spread natin yung gospel. Manalig tayo sa Great Commission. Trabaho ng Panginoon yan because He is King of Kings, Lord of Lords. So, sorry. So ito na lang yung last. In the time of fulfillment, most people will rejoice with you over a promise fulfilled. But there will always be a Herod that would try to kill the promise. But God will give you wisdom to protect the promise. Yan ang lagi natin tandaan. So, amen po. Pwede po ba tayong tumayo lahat? Would you join your hands together? Pahawak po yung katabi nyo.
Heavenly Father, we come to you in Jesus' name. I thank you that you will not let one of your words fall to the ground unfulfilled. You are faithful to us, even when we are faithless, Lord. You are faithful. You will never fail us. You will never forsake us. You keep your promise, Father God. All of your promises are yes and amen through Christ Jesus. Lord, we ask today to let us see beyond our own understanding. Let us see beyond our own selfish lives and see all that you have for us. Lord, let your promises be fulfilled in our life. In Jesus' name, amen. Thank you po mga makakaupo na po tayo.